ating gear oil na ginamit mga ka-GM. Magandang araw muli sa inyo mga ka-GM. Ito may gagawin na naman tayo na isang i-full down ko itong kanyang transmission at papalitan natin ng clutch. Isang set. Ito po yung ating Fiesta. Yan yung kanyang release bearing. Yung ating bagong clutch lining. Saka yung kanyang pressure plate. Yan po yung ating ipapalit mga ka-GM. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan na paki-like and subscribe yung aking YouTube channel at pakipindot na rin yung notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga video na i-upload. Isa po itong Toyota Hiace na van, cargo van. Bali 2021 model siya. Yan po, bali inuumpisahan ko pa lang po siya na ibaba yung kanyang transmission para mapalitan po natin ng clutch set. Yan, isang set na clutch. At ang ginawa po natin ay tinanggal po natin tong kanyang propeller shaft. Yan. Bali isinabit lang po natin diyan. Kasi hindi na natin siya ibinaba para hindi tayo mahirapan kasi mag-isa lang po tayong gumagawa nito. Yan po, makita po ninyo. Tapos tinanggal natin dito sa kanyang differential dito. Tapos pansamantalang sinabit lang muna natin. Yan po yung ating ginawa dito. Isa itong diesel engine D4D, yung kanyang makina. Yan po, at patuloy nyo lang pong panoorin tong aking mga video para magkaroon din po kayo ng kaalaman at idea sa mga ganitong problema na sakyan mga ka-GM. At yung kanya palang gear oil ay bali binawasan po natin para hindi po siya tumulo rito at hindi tayo matuluan ng gear oil. Bali pansamantalang binawasan ko siya at inilagay ko muna sa galon temporary. Bago po tayo magbaklas mga ka-GM ng mga bolt or bago natin tanggalin tong kanyang transmission ay kailangan po muna nating i-disconnect yung ating battery. Nandito po siya yung kanyang battery dito sa driver side sa may stepboard banda. Diyan lang po bubuksan nyo lang yung pinakatakip dyan na plastic at makikita nyo na po yung kanyang battery terminal dyan. Bali yung negative side ang atin pong tatanggalin dito po sa kanyang stepboard dito sa my driver side. Nandyan po yung battery nakatago. Mga ka-GM, no? Yung ating ay binabalan po natin at yung mga bolt ng bolt dito ay 17mm po yung kanyang mga bolt dito sa kanyang bill housing yung ating tinanggal.
Ito mga ka-GM, no? Bali naibaba na natin yung kanyang transmission. Ito siya. At ang gagawin natin ay tatanggalin po natin itong kanyang pressure plate at yung kanyang clutch disc. Itong luma. Bali may 6 na bolt lang siya. Na 12 mm yung laki ng kanyang bolt dito. 6 yan. Ito pala mga ka-GM, no? Kung mapapansin po ninyo, yan o. Mayroon siyang flay. Yan. Kayang paikutin ng kamay. Kasi yung pinaka flywheel nito ay mayroong parang damper sa loob. Yung kanyang flywheel. Yan. Kung mapapansin po ninyo, naiikot ng aking kamay yung aking ano. Ayan po mga ka-GM, no? Kung makikita po ninyo yung kanyang clutch lining, yan po ay durug na po siya mga ka-GM. Yan, kaya wala na siyang hatak. Yan, ayaw nang tumakbo yung sasakyan natin kasi durug na yung kanyang clutch lining at yung kanyang pressure plate ay palitin na rin po. At dito makikita ninyo dito kanyang flywheel. Yan po siya mga ka-GM. Isa itong diesel engine na D4D yung kanyang makina. Tapos ito. Yan. Bali naiikot siya ng aking kamay yung kanyang pinaka flywheel. Kasi po mayroon siyang pinaka damper dun sa loob. Mayroon siyang gear damper sa loob niyan. Pero normal lang po yan mga ka-GM. Ganyan talaga dito sa sasakyan na to, sa kanyang flywheel sa ating high ace na Toyota na diesel. Yan po siya. At lilinisin lang po natin ito mga ka-GM, no? Bali lilihain natin to. Tapos ikakabit na po natin yung bago. Ito po yung ating bago mga ka-GM. Yan. Parehas naman yung ating parehas naman yung nabili ng ating customer. Ito mga ka-GM, bago natin ikabit, no? Bali lilihain natin tong kanyang pinaka disc na to, tong kanyang plate. Kasi po mayroon siyang parang dikit na anti-rust, anti-kalawang, kaya kailangan matanggal muna siya. Lilihain natin ng konti para matanggal yung kanyang pinakadikit. Tapos saka natin lalagay yan. Yan, ganyan. Ganyan po yung paglagay dyan mga ka-GM, no? Bali yung ambok ng ating clutch disc ay dun po sa loob. Yan. Sa loob ng pinaka pressure plate. Yan. Bali ambok yan. Ganyan po siya. Yan po yung tamang pagkabit niyan. Saka po natin ituturnilyo dito sa kanyang pinaka flywheel. Yan po, patuloy nyo lang pong panoorin itong aking mga videos para magkaroon din po kayo ng idea sa mga ganitong problema na sakyan. Lalo sa mga baguhang mekaniko, ay tamang-tama po ito mga ka-GM. So, ikakabit na po natin yung ating clutch na bago. Yung pong pinakambok ng clutch lining natin ay dito po siya sa banda sa may pressure plate. Yan po yung tamang pagkabit. Tapos yung pinaka-flat niya rito ay yun po yung iipit sa ating flywheel mga ka-GM.
Ito po mga ka-GM, no? Bali yung bagong clutch lining sa pressure plate po ay naikabit na natin. Baka magtataka po kayo dito sa ito, kung mapapansin po ninyo, kaya pong ikutin ng aking kamay yung kanyang flywheel. Pero ito po ay bali normal lang po sa ganitong mga high-ace na 2020 model saka 2021 model na D4D yung kanyang engine. High-ace na cargo van ito mga ka-GM. At yung kanyang release bearing ay naikabit na rin po natin. At nilagyan natin ng kunting grasa para po smooth yung kanyang pag-play pagka inapakan po natin yung kanyang clutch. Yan po. At bali kakabit na lang po natin siya. At yung ating luma, ayun po siya. Durog na po siya mga ka-GM, no? Yung ating lumang clutch lining. Kaya wala na po siyang hatak. Saka sunog na yung kanyang pressure plate. Oh.
Yan, bali kukumplituhin na lang po natin yung kanyang mga bolt at sa kanyang transmission. Yan po, at malapit nang mabuo. Ito mga ka-GM, nakumpleto na po natin na nailagay yung kanyang mga bolt sa kanyang bill housing. Bali 17mm lang yan na ano, na sakit kailangan natin dyan para mahigpitan. Yan po, ito naikabit na rin natin yung kanyang shifting cable. Yan po siya, ay may lock po siya dyan sa dulo, kabilaan po yan. At ang importante po sa lahat mga ka-GM, no, yung kanyang ground dito sa taas, yung kanyang ground wire, kailangan po mailagay po yung kanyang ground wire dyan para complete po yung kanyang signal ng kanyang ground dito sa ating transmission. Kasi pagka kulang po sa ground at hindi po naikabit yon, ay may posibilidad po na magkakaroon siya ng hard starting. Yan po, at naigpitan na rin po natin lahat yan at naikabit na rin natin yung kanyang starter. Yun po yun, yung kanyang starter ay naikabit na rin. Yan, at susunod na ikakabit natin ay itong kanyang cross member dito sa transmission. Dito para may iangat na po natin siya, may taas. At may lagay na rin po natin itong kanyang propeller shaft dito. Yan po mga ka-GM, no? Bali dahan-dahan na po natin nakukumpleto. Yan, yung kanyang propeller shaft. Nakasabit lang po dyan. At kung may mga katanungan po kayo, no, mag-comment lang po sa ating comment box at sasagutin po natin sa abot ng ating makakaya.
Dito po sa center bearing niya mga ka-GM, no, itong kanyang bolt dito ay meron po siyang spacer dyan na washer na medyo makapal siya. Kabilaan po yun yung kanyang spacer. Bago natin na ilagay itong tornilyo niya, itong kanyang pinaka bolt ay may spacer po sa taas mga ka-GM. Yan po kasi ang inano po dyan yung kanyang incline, yung kanyang alignment dito sa kanyang propeller shaft para hindi magkaroon ng vibration. Kaya may original po siya na spacer doon kabilaan. Yan, bali na ilagay na po natin mga ka-GM, no, at lalagyan na lang po natin ng bagong gear oil. Yan po, bali kakargahan natin ng gear oil kasi tinanggal natin yung lumang gear oil at ngayon ay lalagyan natin ng bago. Ito po mga ka-GM, no, bali kinargahan na po natin siya ng gear oil. Yan po, kung makikita po ninyo, ito po yung ginamit natin panlagay sa gear oil niya. Yung gear oil niya mga ka-GM, pagka tumulo na po dito sa kanyang level, yan na po yung pinaka level ng ating gear oil. Halos ang may lalagay lang po dito ay 3 liters lang po siya halos yung may lalagay na gear oil ng ating transmission. Yan, ito po yung ating ginamit, yung pump, at ito po yung ating gear oil na ginamit mga ka-GM. 75W90. Yan po yung ating gear oil na ginamit dito sa kanyang transmission sa Toyota na Hi-Ace na D4D engine yung kanyang makina. Yan po, at katulad po niyan, bali nasa level na po siya at pwede na po nating isara yung kanyang pinaka flag. Ito yung kanyang flag, bali 24mm lang yung kanyang flag dito. Kung may comment po kayo mga ka-GM, no, mag-comment lang po sa ating comment box at sasagutin po natin sa abot ng ating makakaya. Ito na po mga ka-GM at nakumpleto na po natin yung transmission na naikabit. Yan, bali mahigpit na lahat yung kanyang mga bolt and nuts. Yan po, at nailagay na natin yung kanyang starter. Yan, mahigpit na lahat yung kanyang mga bolt and nut. Yan po, at nailagay na natin yung kanyang propeller at yung kanyang pinaka brace dito na suporta. Yan, at dito sa kanyang center bearing, yan, bali mahigpit na rin lahat yan. At dito sa kanyang propeller shaft, dito sa may differential, yan, okay na rin po yan mga ka-GM. Mahigpit na lahat yan. At ito po bali ganun lang po yung pagpalit dito sa ganitong Toyota Hi-Ace na 2021 model. At ito po yung ating pinagpalitan mga ka-GM, no? Yung ating luma. At yung ating bago, ito po yung kanyang box. Yan, yung kanyang clutch disc, yung kanyang part number. At dito sa ating pressure plate, yan po yung kanyang part number. At dun sa ating release bearing na ginamit, ito po yung kanyang part number. Yan po mga ka-GM, patuloy po akong nagpapasalamat sa inyo sa patuloy support at panonood ng aking mga videos. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. So ito na po yung ating Toyota Hi-Ace na pinalitan ng clutch disc, pressure plate at release bearing dito sa ating Toyota Hi-Ace. Yan po siya. Isa po itong manual transmission na 6-speed. Yan po yung kanyang shifting lever. 6-speed po siya mga ka-GM, no? Ang reverse niya is abante. Yan, may lang siya rito. Pipindutin mo lang yung hatakan niya pataas tapos saka abante na ganon. Bali yun ang reverse. Bali 6-speed na siya mga ka-GM. Yan po. Kung may katanungan po kayo, no, bali mag-comment lang po sa ating comment box at atin po sasagutin sa abot ng ating makaya mga ka-GM. Isa po itong D4D engine yung kanyang makina at yung kanyang transmission ay 6-speed. Yan po siya. Okay na rin po siya at na-rotate na rin po siya at ayos naman yung kanyang takbo, smooth na smooth.
yung sa ating pinalitan ng clutch lining, pressure plate at release bearing. Yan po, at ako po patuloy na nagpapasalamat sa patuloy yung suporta at panonood ng aking mga videos at pag-subscribe sa aking YouTube channel at pag-ipindot na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga video pang i-upload. Yan po, maraming salamat po.